So ayan, welcome back ulit mga padi. For today's video, dahil marami nagre-request na regarding doon sa papaano mapapabilis yung pagproseso para makuha yung ating ORCR galing sa kasa. At maraming mga nagtatanong na sabi nila, Sir, papaano naman kapag halimbawa hindi talaga naisasubmit pa ni kasa yung papers namin, documents para may proseso sa LTO na mairehistro yung aming motor. Doon sa mga nagtatanong, especially sa mga bagong kuha na motor na ikinash nila or kahit nahulugan. So ngayon, ang pinaka the best na gawin, pag sinabi pa rin ng kasa na sinabit na namin pero as per LTO, meron kasing nag-email na sa LTO nang sabi na hanggang ngayon wala pa rin daw sinasubmit na kaukulang documents o regarding doon sa motor niya na pinaparehistro na galing sa kasa. Ang tanong kasi dito, isinubmit na ba ng kasa? Kasi may mga instances kasi na pinagsasabay-sabay ng kasa ngayon isubmit. May narinig ako na sabi daw na inaantay pa raw nila na dumami doon sa minimum na kailangan nila para ma-submit nila yung mga documents para sabay-sabay daw ang rehistro ng mga motor na bagong kuha galing kasa. Yun ang sabi nila. Pero hindi dapat tayo magpa-apekto doon kasi merong dapat na pwede tayong gawin para mas mapabilis yung ating pagkuha ng ORCR. So unang-una po ay kailangan po natin i-email si DTI. Bakit po kay DTI? So since na-email na natin si LTO at sinabi ni LTO na wala pang kaukulang documents sa sinasubmit na galing kasa tungkol dun sa motor na ina-update natin sa kanila. So unang-una kailangan i-email natin doon anong ilalagay natin. Ang ilalagay po natin doon kung yung mga documents na binigay sa atin para mairehistro. At pagkatapos, ang pangalawang dapat gawin natin ay i-detail natin kung ano ba yung in-action na ginawa mo para makomply na magkaroon ka ng rehistro. Since karapatan natin yon na kailangan talaga magamit yung ating motor dahil binili natin galing kasa yan. Or else, kapag ginamit natin wala pang kaukulang documents, ang mangyayari, tayo yung magsasuffer, tayong mga consumer. Kasi once nahuli tayo na wala tayong legal papers sa ating mga motor, sinong kawawa? Idi tayo din. So last time na friend ko na nahuli daw siya kasi wala siyang ORCR kasi kakukuha lang galing kasa. Ang kanyang binayaran is 12,000. Nahuli siya ng HPG. So ganun kabigat. So syempre, huwag na natin antayin na humantong pa tayo sa ganung klaseng problema. So tayo, although may mga negligence talaga ang kasa, ariin na natin na tayo na mismo yung mag-update sa kasa or doon sa LTO. Kung hindi naman, yun ang pwedeng gawin natin. I-email si DTI para si DTI na magpa-follow up doon kay kasa at may follow up naman submit na ni kasa yung papers na kailangan ng LTO para may rehistro yung ating motor. So, yun lang po yung mga best tip na pwede kong ibigay sa inyo. Since maraming nagtatanong, hindi ko po pasensya na hindi ko po kayo ma-replyan lahat. Pero ilalagay po sa description po yung yung email ng LTO, email ni DTI. Yun lang naman po yung inyong kailangan. So syempre, kailangan nyo rin makuha yung email ng kasa para ilalagay sa CC yung pag nag-email kayo sa DTI, kailangan naka-CC sa kasa yung kanilang email address. Bakit po? Para saan yung kailangan i-CC yung email address ng kasa? Para at least malaman ni kasa na nag-i-email tayo kay DTI, at the same time malaman din ni DTI kung ano yung email address ng kasa na pinagkuhanan natin. Kasi doon po i-email ni DTI yung pagpapalo up para may proseso na yung papers natin papunta kay LTO. At si DTI din na mag-update kay LTO na kailangan ito within this day may rehistro na yung motor
Kasi nga, karapatan natin yon bilang consumer. Tanda po natin, kakampi po natin dito ang DTI. Kung halimbawa na hindi man siya nag-reply ng mga 1 day o 2 days, antayin lang po natin. Based naman doon sa mga binigyan ko ng email, nag-reply naman daw, yun nga lang mga after 2 days, pero mahalaga, nag-reply si DTI kaysa naman sa wala tayong gagawin. Di po ba? Yun lamang po mga Padino, at sana wag niyo po sana kalimutan paki-like and share ang ating YouTube channel, at wag niyo po kalimutan na i-subscribe na rin at paki-click ang notification bell button para sa mga next videos na gagawin natin ay ma-update ko po kayo. Sana po may natutunan kayo, at hanggang doon na lang po. Bye-bye!